Kasi napakaganda ng isla mga kawaray. Pero sa likod ng kagandahan ng isla na yon, sa likod ng kwento nun, ay nakakalungkot. Pagas lang tayo kasi baka kapusin tayo mga kawaray. Although may gasolina pa naman, kaso mahirap na baka mamaya wala tayong mga gasolinang madaanan doon pa uwi. So mahirap, baka magsulak tayo ng malayo-layo. Magsulak tayo. First time natin makakapunta ng Ligpo and sa Ligpo mga kawaray, di ko alam kung barangay Ligpo ba yun. Maraming resort doon. So sakop yun ng San Luis, Batangas. Bigyan ko lang kayo ng konting idea dun sa Ligpo Island. Yung Ligpo Island mga kawaray, isang maliit na isla lang na ginawang resort. Yung isla na yun ay pagmamayari ng isang foreigner. So marami rin mga turista, mga kababayan natin na nanggagaling sa iba't ibang lugar, panig ng Pilipinas. May mga taga Manila, mayroon pang ibang mga dumadayo dito from Pampanga na dinadayo tong Ligpo Island. May nakita ako si Kim. Pare, dire-diretso na ako. Pero hindi pa naman kalayuan sa inyo. Tigil natin dito. Baka mamaya sumunod si paring Kim. Pare, anak ko ba yan? The vlog. kasama na natin si paring Kim na nagpantay sa atin. Kasi siya rin naman yung isa sa may alam doon sa lugar na yun. So siya yung magiging tour guide natin. Si paring Kim nagbablog yan. Dati medyo napatigil lang dahil sa trabaho ginagawa niya. So meron siyang channel, Facebook page na Kels TV, nandyan sa screen natin. Follow nyo na lang din siya para sa page niya, para rin mag-grow and tumaas yung engagement na wala. I could lie wide awake and leave my head up in space. Countless nights and days when you are far away, and I know that it's hard, but stay with me tonight. 'Cause when you fall apart, you know I will be around in sunlight or in the night. I'm making Ano na to? Dito na tayo? Saan? Ay, bye-bye! Magigiling nga tayo. Yan, medyo pahirapan nga lang mga kawaray yung way papunta dun sa Ligpo Island. So dito yung magiging way natin. Babaybayin natin tong gilid na to. Mahirap nga lang yung dadaanan natin kasi dito tayo magigilid.
Sa dagat na to. High tide kasi. Shit. Mababaw lang. Mababaw lang pala. Shit, tumaas. Oh my goodness. Kaya naging ganito yung sitwasyon ng dinadaanan namin mga kawaray. High tide daw. Pero pag halimbawa low tide daw, banda dun daw yung tubig. Tumababa dito. Ito nga lang ay nagkataon na high tide kaya ganito atas yung ganito atas yung tubig. Malapit na tayo mga kawaray. Ito na, may mga namimingwit oh. Ayan, mga namimingwit. Ito pala yung resort. So dito, may daanan. Medyo madilim yan. Pre, tunay, dito ang daan. Dito. Kadilim. Hey guys. Init. May aircon. Medyo madilim na lang dito sa ilalim mga kawaray. May kainitan gawa ng yung aircon. Nandito yung buga. Dito pwede na natin makita yung Ligpo Island. Ayun mga kawaray, yung Ligpo Island. Yun na nga gayon. So antayin lang natin sila Kim. Yun na yung Ligpo Island. Ay hindi pa yung Ligpo Island. Ito nandito. Resort. Ayun oh. Uy, isda. Sakto. Sakto nakahuli mga kawaray si Kuya oh. Lapitan natin saglit mga kawaray. Sakto yung dating natin nakahuli si Kuya. Ayun oh. Laking isda oh. Dami na palang huli. Dito palang masarap mamingwit mga kawaray. Dami na Kuya. Ayun oh. Ito yung huli ni Kuya. Ang lalaki pala Kuya ng isda no. Ayun oh. Anong painin niya? Umang ho. Umang lang mga kawaray yung pain nila dito. Pero ang dami nilang nahuhuling isda. Yun si Kuya meron din huling isda sa baba. Sinasabi nila na sa lugar na to sobrang ganda ng mga coral nila dito and sagana din dito sa isda. Kaya ayan, tulad na lang nun ni Kuya, ang daming huling isda. Tapos ayun, yung isa, sila halos lahat sila magkakasama dito. May mga huling isda. Ang ganda dito and sobra akong nagkaroon ng interest na bumalik dito kasi yung mga naabutan natin ng isda kanina, ang dami nilang huli. So syempre tayo, hilig din natin naman ng mga isda. Para akong naka-jackpot na nakakita ako ng isang spot na kung saan pwede tayong mamingwit at manghuli ng isda. Paplanuhin natin na makabalik tayo dito para manghuli rin tayo ng isda. Basta agahan natin para kahit pa paano maaga tayo makakwesto dito. Tulad ng ginagawa nila Kuya na maaga pa lang nandito na sila para manghuli ng isda. So tayo medyo tinanghali tayo and inintay pa natin si Paring Kim. Kasi sa totoo lang, kung mag-isa lang tayo dito, malamang sa malamang hindi natin alam yung dadaanan natin at baka maligaw pa tayo. So kanina nagpalipad tayo ng drone and nakita natin yung Ligpo Island. Kala ko yung Ligpo Island, ayan mga kawaray, ayang resort na yan, hindi pala. So yung Ligpo Island nasa tawid pa nun. So nagpalipad tayo ng drone doon and napakaganda mga kawaray. Sobrang solido. Kitang kita mo yung isla, yung paghampas ng alon na isa sa nagpaganda. Uy! Isa sa nagpaganda doon sa imahe ng isla na yon, Pero sa likod ng kagandahan ng isla na yon, sa likod ng kwento nun, ay nakakalungkot mga kawaray. Kasi yung isla na yon mga kawaray ng Ligpo Island, ang may-ari nun ay isang foreigner na nakapangasawa ng taga rito sa Batangas. And binili nila yung Ligpo Island and tinayuan nila ng bahay.
ginawa nilang resort, and naging maganda, naging maayos, naging masaya yung samahan nila doon sa isla na yon. And yung mag-asawa na yon, meron silang alagang aso na itinuturing nilang anak, naging parte ng pamilya nila, kasama nila sa buhay nila, na nagkaroon ng hindi magandang pangyayari. So namatay yung alaga nila, and simula nung namatay yung alaga nila mga oray, nilisan nila yung isla na yon. Umalis sila, dinamdam ng foreigner nung nangyari dun sa mga alaga nilang aso. Kasi kahit ako mga kauray, nararamdaman ko yung, alam mo yung sakit na nararamdaman ng taong yon dun sa nangyari sa mga fur baby nila. Kasi nag-aalaga rin ako mga kauray eh. Oh, and meron akong mga fur baby. Si Uno, si Icy, and si Aaw. So marami akong mga fur baby. And sila itinuturing ko talagang mga anak. Okay, na inaalagaan ko, and halos hindi nga ako makatulog pag hindi ko katabi ang mga yon. So hindi ako palagay, gusto ko lagi silang kasama dyan, lagi silang katabi pag matutulog kami. Lagi ko silang kayakap, kinikis, kinakagat, nanggigigil ako sa mga yon. So ganun ko kamahal yung mga fur baby na mayroon kami. And kaya nararamdaman ko yung sakit na nararamdaman nung may-ari nung resort na yan. At dahil lang kung bakit nilisan nila yung isla na yun. Kasi maaalala at maaalala. So yun yung kwento nung may-ari ng Lake Po Island Resort. Oh my God! Kahit gaano siguro kaganda yung tinitiran mo, kahit gaano siguro kakomportable ka na sa tinitiran mong lugar, kung merong hindi magandang nangyari sa lugar na yon na magpapaalala sa'yo to the point na malulungkot ka, siguro lilisanin mo rin yung lugar na yon. Ay, malaki! Yan! Malaki na! Malaki na! Malaki! Ayun na! Ayun na! Malaki! Malaki! Meron pa! Asa na? Meron pa ba malaki?